Praise, praise, praise. Palagay nga ng konting monitor. Thank you. Magandang hapon po. Pwede bang pati mga katabi mo ng good afternoon? Pati yung nasa likuran, good afternoon. Pag hindi ngumiti, bigyan mo ng 20 pesos baka ngumiti. Sabi ko, good afternoon. Good afternoon. Kamusta po kayong lahat? Sige nga po, testingin nga po natin ng medyo mabilis. Kamusta po kayo? Yun, para kanina, pabuti ng pabuti. Okay. J1 Culture. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. I'm not history. Amen. Wow, dami natin ngayon na. Praise God. Sino pong first time lang po nakarating dito sa lugar na to? Mga first time? Hello po. Welcome po kayong lahat dito. Yung mga bagong mukha nakikita ko. Kung meron kang katabi na may bago ang mukha, kamustahin mo naman. Batiin mo. Hello po, hello. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po namin papalitan ang relihiyon nyo. Ipapakilala lang po namin si Jesus. Okay, start na po tayo. Ang title po ng i-share ko po ngayon ay Coming Home to True Happiness Part 2. Marami pong wala last Sunday dahil meron pong bagyo. Kahit may bagyo po, tinuloy po namin ang service namin ng 1 p.m. Kaya kung hindi nyo po napanood yung part 1, meron po tayong YouTube, pwede nyo po mapanood doon. So, punta na po tayo sa part 2. Last Sunday po, pinag-usapan po natin yung prodigal son. Sa kanyang pagbabalik sa kanilang tahanan, nilalagpuan niya ang true happiness at ang dami niyang realization. Tingnan nyo po ito. Luke chapter 15, verses 21 to 28. Basahin ko po sa inyo. At sinabi ng anak sa kanya, ito yung prodigal son nung bumalik na, nung niyakap na yung lumayas na anak. Sa kanyang pagbabalik, niyakap ng ama. Anong sabi ng anak? Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Wow! Pagdating ng verse 22, subalit sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dali, dalhin ninyo ang pinakamagandang kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Lagyan nyo ng singsing ang kanyang daliri at mga sandalyas ang kanyang mga paa. Grabe. Sa halip na, alam mo yon, nag-e-explain yung anak, pero parang walang narinig yung tatay. Ang isip ng tatay ay ibigay ang best sa kanyang anak. Verse 23. Nang kunin ninyo ang pinatabang guya, at patayin ito, at tayo'y kumain at magdiwang. Bakit kaya? Verse 24, sapagkat ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay. Siya'y nawala at natagpuan, at sila'y nagsimulang magdiwang. Wow! Ang ganda ng story ng prodigal son, no? Pero sa part 2, hindi po natin pag-uusapan yung prodigal son. Puntahan natin yung isa pang anak. Okay? Today, pag-usapan natin yung older brother, yung mas matanda, na nag-stay sa bahay, nagtrabaho ng todo, at ginawa ng tama ang lahat. Pero kahit ganon, hindi pa rin niya natagpuan ang tunay na kaligayahan. Tingnan natin, verse 25. O, dito tayo sa older brother. Kasi medyo sikat yung prodigal son. Kahit pa sa, pag nagbabasa kayo nito, medyo sikat yung prodigal son. Pero puntahan natin yung older brother. Verse 25. O, basahin nyo nga po. 1, 2, 3, go. Verse 26.
Verse 27. Verse 28. Oh. I-describe natin si kuya, yung older brother. Nasa bahay siya ng ama. Siya yung hindi lumayas. In short, siya yung mabait na anak. Di ba? Kung tutuusin, siya yung siya yung naging tapat sa kanyang ama. Siya yung mabuting anak. Sumusunod at gumagawa para sa kanyang ama. Siya yung nasa gitna ng paglilingkod. Siya yung busy sa gawain ni Lord. Si kuya ay hindi rebelding anak. Tama ba? Hindi siya rebelde. Hindi niya nilustay ang kanyang kayamanan o ang kanilang kayamanan. Hindi. He stayed home, obeyed the rules, worked hard, and did everything right. Napaka-perfect nung anak na ito. But when he saw yung kanyang nakababatang kapatid na hindi karapat-dapat tumanggap ng anuman, lumabas ang tunay na laman ng puso ng kuya. Hindi siya pumasok, lumabas siya, pumunta siya sa labas at hindi pinuntahan ng pagdiriwang. Anong nangyari? Lumabas lang ang tunay na laman ng puso nung may pinaburan na hindi karapat-dapat. Si kuya, mabuting anak na nasa tahanan ng ama, pero hindi nakatagpo ng tunay na saya. Sinong nakaalala nung verse na binasa natin last Sunday, yung Psalm 64 verse 10? Basahin ko po ulit sa inyo. Maganda to. Psalm 84 verse 10. Sapagkat ang isang araw sa iyong mga bulwagan ay mabuti, kaysa 1,000 saan man. Wow! Kaya, ang ganda ng verse. Kaya kung umattend ka sa church na to, itong isang araw mo dito, katumbas ng 1,000 saan man. Wow! Imagine mo, umattend ka ng 2 oras ng Sunday, ang katumbas nito ay 1,000 saan man. Name it, yung 1,000. SM, palengke, kusina, restaurant, 1,000. Ang katumbas ng inattendan mo ngayon. Nanaisin ko pang maging tanod sa pintuan sa bahay ng aking Diyos kaysa tumahan sa mga tolda ng kasamaan. Praise God. If ikaw, yes, ikaw ang kausap ko, individually, if ikaw ay natagpuan na masaya habang naglilingkod sa Panginoon, dahil alam mo ang tunay na purpose ng ginagawa mo, praise God. Praise God. Pero, kung dumadating ka sa punto na nagiging obligasyon na lang ang lahat. Obligasyon ang pag-attend, obligasyon ang ministry, obligasyon ang practice, obligasyon ang pag-attend ng midweek, ng youth gig, ng AP, lahat ng ginagawa sa church. Naging obligasyon na lang. Na parang habang tumatagal, medyo nababawasan na yung joy, yung happiness. Kasi medyo paulit-ulit yung ginagawa mo. Huwag kang mag-alala. Posible talaga mangyari yon. Nababawasan yung happiness na nararanasan mo. Pero hayaan mong mapalitan ng Diyos ang mindset na meron tayo sa oras na ito. Sinong ready? Pag-usapan po natin ang 3 powerful truths about the path to true happiness, older brother edition. Kasi ito yung ko rin nung last prodigal sa naman yon. So ito naman, ang kakausapin ko naman ngayon, yung mga taong nasa church, umaattend, may ginagawa sa Panginoon, at kayong lahat yon. Amen? Ay nako, humanda kayo, matindi ito. Number 1, ano ang powerful truths? True happiness is not earned. Luke chapter 15, verse 29. Subalit sumagot siya sa kanyang ama, older brother, tingnan mo, maraming taon nang ako'y naglingkod sa iyo, at kailan may hindi ako sumuway sa iyong utos. Ay, napakabait. Parang yung katabi mo.
Nung sinabing, umattend ka ng Sunday, umattend lagi yan. Umattend ka ng practice, lagi andyan. Umattend ka ng maaga, maaga yan. Naglilingkod yan. Mag-video ka, lahat na ibinidyo. Magturo ka, lahat ng batay tinuruan. Grabe itong maglingkod. Sinunod lahat ng utos. Parang yung panganay na anak. Tama? Sunod. Gayon man, ay hindi mo ako binigyan kailanman ng kahit isang batang kambing. Upang makipagsaya sa aking mga kaibigan. Ayan na. Lumalabas na. Alam mo, ito ang mararamdaman ng mga tao, lalo na't ginagamit na ni Lord. Lalo na't sumusunod na kay Lord. The older brother. The older brother believed happiness was something to earn. Kailangan may gawin or kailangan may pagtrabahuhan. Kaya napakasipag po ng older brother. Hindi siya nag-aaksaya ng anuman. Hindi nga pumatay ng isang kambing. Kaya nung nagpatay yung tatay niya ng guya, nabibili sa 7-Eleven, guya. Hindi nakakatawa, no? So yung guya, ano yun? Malaking animal. Okay? Ngayon, talaga nagtampo siya kasi nung nasa bahay naman siya, hindi naman siya pinagpapatoy. Ano nangyari? Nainggit. Tinan mo nga yung katabi mo, naiinggit ba yan? I-relate natin sa church natin. Si pastor naman, lagi na lang yun ang example. Hindi mo lang ma-example. Parang yun yung older brother. Si pastor naman, sipag-sipag ko na nga. Hindi mo lang ako nababati. Older brother. Di ba? Masipag, pero may kakaiba sa loob. Sabi mo, ayan na, ayan na, ayan na. Kaya sinabi niya tingnan mo, maraming taon nang ako'y naglingkod sa iyo, tatay. Kailan may hindi ako sumuway sa iyong utos? Grabe. Lahat ng utos ng tatay, ginawa niya. Ginawa niya lahat. Alam mo, yung older brother, sinukat niya ang kanyang halaga sa performance. Sinukat niya sa performance. Alam mo, merong mga batang ganyan, yung mga bata talaga nag-aaral mabuti kasi may gustong patunayan sa magulang. Mga magulang huwag masyadong i-push ang anak. Nakapag-top 2, dapat top 1 ka. Maging masaya dahil top 2. Okay? Baka nape-pressure. Sinukat ng older brother ang halaga niya sa performance, kaya napakasipag ng older brother. Not by relationship. Not by relationship. Ano ang nire-represent ni older brother? Ni kuya na lang, para mas madali. Kuya, pumasok ka sa confession room. Para mas relate kayo, si kuya na lang, wag na older brother, si kuya. Anong nire-represent ni kuya? Ito yung mga taong sumusunod, pero hindi naman masaya. Obligasyon at responsibilidad yung ginagawa nila. Kaya pag nakatingin ang leader, ang sipag niyan. Pero pag wala nakatingin, pero pag narin ulit, wala nun dito, no? Wala nun dito, wala. Hindi ko alam kung bakit ay sulit ko dito yan Ito yung mga Christian na nagsaserve, yet feel empty. Feel empty. Believer na kinukumparang sarili niya sa kapatid niya or kasama niya sa church. Faithful naman si kuya, pero galit din. Faithful, masipag naman, andyan naman lagi. Pero galit, may galit. I-relate natin ito sa church. Sige, i-relate natin sa church si kuya. Si kuya, sila yung mga taong may ginagawa para kay Lord. Sino dito may ginagawa para kay Lord? Wow, lahat, syempre. Busy yan sa pag-A group. Pag-AG. Busy yan. Sino yung mga busy dito? Yung nakikipag-meet up, nakikipag-hangout, yan. Busy yan. Sila yung si kuya, yung may mga ministry na ginagampanan. Sila yung may ministry ka sa church.
Member ka ng youth, ng AP, ng music team, ng media team, ng children's, ng teachers, ng mga artista. Maglagay nga tayo dito, artista lang, ministry. Sila yung umaattend ng Sunday. Sila yung umaattend ng Sunday. Woo! Ito yung older brother. Ito yung, Lord, bakit yung si ka-church ko, binigyan mo na ng sakit, ako'y wala pa. Yan. Yan, binigyan ng guya, ang kanya'y hindi pa nagpapatay ng kambing. See? Ganyan yan, katulad ng kahawig na kahawig. Kapag may sugod or any conference, umaattend yan. Ang sipag. May prayer works, may midweek, andyan lagi yan. Yan si Kuya. Sila yung nag-oo sa mga leadership seminar. Sila yung busy sa church or always present sa mga gawain ni Lord. Yang katabi mo yan. I-represent ni Kuya yan. Si Kuya yan. Okay? Now, napakasipag po ni Kuya. Sabi mo sa akin, parang ikaw yung pinaparinggan ni Pastor. Masipag daw masipag. Parang ikaw. Napakasipag. Pero alam nyo po, kung ang true happiness mo ay mine-measure mo through your performance, then hindi true happiness yan. Ang tawag po dyan ay false happiness. False. Hindi true, false. What is false happiness? False happiness refers to a sense of joy, security, or fulfillment that feels real but is actually unstable and dependent on external conditions. So, ang happiness na to may pinagdedependehan. Yung feeling ng kasiyahan na mararamdaman mo lang kapag nagawa mo ito. Ay, nakapaggawa ako ng video. Saya. Ay, nakatugtog ako. Closing prayer ako. Ang saya. Praise God naman kung naging masaya ka. Pero kung dun mo lang kukuhanin ang saya mo, kapatid, si Kuya ka. Si Kuya ka. Ano pa? Ito yung mga taong kapag may natapos or na-accomplish sa church, nakakaramdam to ng joy or, alam mo yun, medyo, alam mo yun, parang sobrang kalapitan niya kay Lord. Lilinawin ko to mamaya, ha? Ang false happiness is coming from earned love. Pag sinabing earned love, may gagawin ka para mahalin ka. Sino ditong may kailangan pang gawin para mahalin siya? Pag minahal mo ako, mamahalin kita. May kailangan gawin. Ano naman, Pastor, yung earned love? Earned love means affection or acceptance that you believe you must work for. Kailangan mong pagtrabahuhan. Through achievements, good behavior, perfection, usefulness, or meeting someone's expectations. Kaya ka kumikilos kasi mayroon ibang tao na nag-expect, ito dapat natapos mo, ito dapat ma-accomplish mo, kailangan maayos ka, kailangan mabait ka. So para bang merong tao na mag-o-observe sa'yo na kailangan matapos mo yung mga bagay na yon. Ginagawa mo yon. Ito pa, maganda. So kailan po nangyayari yung false happiness coming from earned love? Ito yan. A person feels happy when they perform well. Halimbawa, umawit kanina, talagang pagmulat ng kanyang mga mata, naiyak na lahat. Grabe. Ang saya naman. Alam mo, sa totoo lang, sino dito na pag-closing prayer na? Anong feeling? Di ka, medyo saya, kinakaba, pero pag natapos, closing prayer. Tapos may picture pa yan, magpo-post pa yan ng My Day. Di ba? Hindi ko sinasabing masama yon, pero i-check natin yung heart mamaya. Check natin ang heart, ha? Hindi ko masasabing masama yun. Maganda nga yun, nagpo-post nga kayo eh. Pero, kung doon mo lang kukuhanin yung happiness na meron ka, kapatid, meron kang nalilimutan. May nalilimutan ka. Next. Ito yung happiness ay false kapag kinuha mo ang halaga mo sa ginagawa mo, sa natapos mo, or sa validation ng ibang tao. Ito pa. Ito yung nagsasabing, if I do this, then I will become happy.
Kapag nagawa ko to, magiging masaya ako. Kapag natapos ko to, magiging masaya ako. Pag na-accomplish ko to, magiging masaya ako. Okay. Bakit po, Pastor, naging false ang happiness na yan? Kasi, ito ay nawawala kapag ikaw ay nag-fail. Mawawala yan. Halimbawa, pinag-preach ka. Preach ka nga, mentoring, hindi ka naka-preach ng ayos, di malulungkot ka. Bakit hindi mo kasi nagawa na maganda? Di ba? Ang false happiness, it is based on fear or rejection. Fear of rejection. Kaya, halimbawa, natugtog ka, magaling ka naman tumugtog, tapos sabi sa'yo, huwag ka na muna tumugtog. So malulungkot ka, bakit? Hindi ka pinatugtog. Pero pag tumugtog ka, sobrang saya mo naman. Itong false happiness coming from earned love, this mindset leads to bitterness. Kaya si kuya, kahit naglilingkod siya, sumusunod siya sa utos, tama lahat yung ginagawa niya, na-hit ang tunay na laman ng puso niya. Ano yon? Pag may naibigay ang tatay niya na hindi deserve nung taong yon. Kasi ang tingin niya, siya ang may deserve doon sa pagpapalang yon. Kasi siya ang mabait, siya ang masipag, siya ang mabuting anak. Luke 15:30. Subalit nang dumating ang anak mong ito. Grabe. Itong sagot na ito, ano to? Sagot ng may galit na anak. 'Di ba? Subalit nang dumating ang anak mong ito, hindi na tinuring na kapatid. Hindi na tinuring na kapatid. Anak mong ito, na lumustay ng iyong kabuhayan sa masasamang babae. Grabe ta. Grabe to. Bakit? Wala naman sinabi sa verse na nilustay sa babae yung pera eh. Pero nag-conclude na siya. Ay ipinagpatay mo pa siya ng pinatabang guya. Grabe. Lumabas na ang laman ng puso. Yung dating pangiti-ngiti, sumasaya, ginagamit sa trabaho, ginagamit doon sa bahay ng kanyang ama, napalitan ng galit. Hindi nakita ni kuya lahat ng meron siya. Sa totoo lang, meron siya naman ng lahat. Naroon nga sa bahay, may security, may love, may alipin, may katulong. Yet, anong ramdam niya? Empty. May nararamdaman siyang parang kulang sa loob. Bakit? Kasi ikino-compare niya ang sarili niya doon sa kapatid niya. Kapag ganyan ang iyong paglilingkod kay Lord, malamang-lamang you will live with constant fear. Na kapag may hindi ka nagawa, malulungkot ka. What if I stop being good enough? Lagi yan may mga what if sa utak niya. What if hindi ako ganun perfect? What if kung sumablay ako? Ito ang totoo at kailangan nating makita. Ano yon? Wala kang dapat ikahiya kung wala kang ginagawa dahil anak ka. Si kuya, nalimutan niyang anak siya. Ang akala niya, katulong siya. Christians, huwag kang kikilos na alipin sa church na ito, kahit pa kay member, kumilos kang anak. Si kuya, kumilos na alipin. Yung nakababata niya kapatid, kumilos na anak. Imagine mo, kinuha pang yaman. Tatay, akin ang yaman. Yung kuya, hindi man lang makahingi ng kambing. Hindi man lang makahingi ng isang kambing. Nakalimutan niyang anak siya. Hindi mo kailangan pagtrabahuhan para ma-earn ang love na hinahanap mo dahil legit na anak ka. Legit na anak. Subalit sumagot siya sa kanyang ama, tingnan mo, maraming taon nang ako'y naglilingkod sa iyo. Grabe. Kasi ang tingin ni kuya sa kanya, hindi anak. Anong tingin niya? Lingkod. Kaya sabi, matagal na ako'y naglilingkod sa iyo. Akala niya sa mahabang panahon, siya ay lingkod. Na kailangan niyang matapos ito, magawa ang maraming bagay sa kanyang ama. Sa halip na maging kusa ang lahat ng kanyang ginagawa, ay naging responsibilidad, naging duties na lang. May sasabihin po ako sa inyo, hindi ka alipin, ikaw ay anak.
Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka alipin, ikaw ay anak. Kumilos kang anak, huwag kang kikilos na alipin. Sabi ni Pastor, mag-alaga daw. Ilan? 10? Sige, kailangan mong gawin ito. Ito daw, dapat na. Dito ka, sa akin ka, dito ka. Schedule. Ginawa mo ng maayos, pero ang tanong, masaya ka ga? Masaya ka bang ginagawa yon? Sabi ni Pastor, ayusin daw ang tugtog at sumasala. Practice. Ang tanong, habang ginagawa mo, game, masaya ka pa? Kumilos kang anak. Ang anak, paano kumilos? Tatay, anong ulam? Inay, baon. Ganyan kumilos ang anak. Normal lang, natural. Kaya kung may ginagawa ka sa church, dapat natural lang. Kung ikay sobrang nagpapakapagod at malungkot ka ba, i-check ang puso. Baka ginagawa mo na lang yan dahil gusto mo ng approval ni pastor, ni ministry heads. I-check, baka ikaw si kuya. Pumasok ka sa confession room. Galatians 4:7-9. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak. At kung anak, ay tagapagmana. Verse 8, subalit nung una, nang hindi pa ninyo kilala ang Diyos, kayo'y naging mga alipin na mga hindi likas na Diyos. Nung hindi mo pa kilala si Lord, alipin nga. Sure. Pero dahil ngayon, kilala mo na si Lord, ikaw ay anak. Verse 9, subalit ngayong nakilala na ninyo ang Diyos, o sa halip na kinikilala na kayo ng Diyos, bakit muli kayo nagbabalik sa mahihina at hamak na mga panimulang aral na sa mga iyon ay nais yung muling maging mga alipin? Imagine, nung tinanggap mo si Jesus, ikaw ay inaring anak ng Diyos. Amen? Eh nung naglilingkod na, ba't ka bumabalik sa pagkaalipin? Ligtas ka na. Palangit ka na. Anak ka na ni Lord. Bakit nung naglilingkod ka na, lahat ng ginagawa mo ay nagiging burden na pala? Bakit ko po ito pinipreach? Ayaw kong dumating sa punto ng buhay mo na kaya mo yan ginagawa, hindi ka na masaya. Maging totoo ka, kapatid. Dahil ang isang anak, gagawin niya ang best niya para sa kanyang tatay na ayos ang puso niya. Kailangan i-check ang puso. Kasi pag hindi mo check ang puso, baka ang paglilingkod natin ay hindi na magiging paglilingkod, kundi pagpapahirap. Check your heart. Check your heart. Bumalik sila sa kanilang pagkaalipin dahil nalimutan nilang sila ay anak habang ginagamit ang kanilang buhay sa paglilingkod. Dahil lingkod, akala ay alipin, gayong itinuring na anak. May sasabihin ako sa iyo, ikaw ay part ng family. Ikaw ay part ng lahat ng meron ng ama. Ikaw ay anak, bakit ka kumikilos na alipin? That's what happens when our obedience becomes duty without delight. Pwedeng, when we serve God with our hands, but not with our hearts. Gawa ng gawa, kilos ng kilos, obey ng obey, pero ang puso na may wala doon, hindi magiging katanggap-tanggap sa Lord. At baka walang reward. Bakit? Wala ang puso mo doon. Kaya check your heart. Check your heart. Alam ko, napakarami pong masisipag dito sa church. Grabe, kami nga po humahanga sa inyong paglilingkod. Ibang level, mas matindi pa sa amin. And praise God po sa buhay nyo. Pero isang paalala, gawin mo ito ng may tamang tayo ng puso. Tamang tayo ng puso. Bakit mo ba ginagawa ang paglilingkod? Tatandaan, for God first, and then for people. Hindi para sa sarili mo at hindi para sa mga tumitingin sa ginagawa mo. Ano? Meron akong testimony, illustration. O makinig kayo, magandang testimony to. Huwag na kayo magtatampo kung babanggitin ko pangalan, ha? Lagi na lang binanggit yun. Meron akong anak, itago natin sa pangalang Jeff. Hindi nyo kilala, di ba? Hindi nyo kilala. Andiyan ba si Jeff? Kaway-kaway naman, Jeff. Yan, meron akong anak dyan. Ano yan? Alaga ko yan sa A-group namin. Yan si Jeff. Napakasipag niyan, sa totoo lang. Napakasipag. Kung pasipagan, talo-talo ako niyan. Loyal. Napaka-loyal.
Hindi niya iniwan ang JA1 kahit naghiwa-hiwalay na lahat. JA1 pa rin yan, biyaya ni Lord, di ba? At isa sa pinakagusto ko talaga dyan, may kusa. Pag yan ay lagi naghahanap ng magagawa, ano kayang kulang, ano kayang mga ano, Pastor, ano bang gagawin natin dyan? Yan ang lagi, ganyan yan, since the beginning. Nakasama ko yan dito. Naghahanap yan ng magagawa. Sobra, napakasipag, wala ka, para yan si Kuya. Ganyan-ganyan, lahat ng gagawin niya sa church, ginagawa niyan. Pero napansin ko lately, makinig kayo mabuti ha, napansin ko lately, hindi ko sinasabing tumamad ha, hindi ko sinasabi yon. Mali ang iniisip nyo, mali ang iniisip nyo. Hanggang ngayon masipag pa rin si Jeff. Pero ito napansin ko lately. Kapag uuwi yan ng maaga, nahihiya siya. Yung hindi pa tapos yung ginagawa namin dito, tapos magpapaalam siya, Pastor, aalis na po ako. Pero yung hiya siya talaga. Alam ko yung feeling na yon. Alam mo kung bakit? Kasi gusto niya talaga tumulong, kaso kailangan niya nang umalis. Nahihiya. Tama ba, Jeff? Nahihiya yan. Pastor, aalis na po muna kami. Kaya ganyan pala, no? Nahihiya yan. Alam ko yung feeling na yon. Alam ko yung feeling na yon. Nahihiya yan. Ito pa. Lalo na at may gagawin pa, talagang lalong nahiya yan. At ito pa matindi. Lalo na kung hindi siya nakatulong doon sa alam niya may gagawin. Kasi meron siyang trabaho. Hiyang-hiya siya. Sobra. Alam mo yung sipag na sipag ka pero hindi ka nakatulong sa isang gawain. Ibang feeling yon, yung parang gusto mong tumulong pero wala ka naman talagang time. Tama ba ako, Jeff, sa aking observation? Nahiya yan, magpapaalam ng maaga, nahiya lagi yan. Jeff, anak, wala ka pang ginagawa para kay Lord at para sa church. Okay lang, kasi anak ka. Kaya huwag kang mahiya at walang kulang sa ginagawa mo. Walang kulang sa ginagawa mo. Alam ni Lord ang puso mo. Grabe, preaching na tapos na pa preaching. Walang kulang sa ginagawa niya. Feel niya lang parang may kulang, pero walang kulang. At kahit wala ka pang ginagawa, na-appreciate ni Lord lahat ng ginawa mo nung una. Kaya pag magpapaalam ka ng maaga sa akin, huwag ka nang mahiya. Pastor, alis na po ako. At hindi lang si Jeff, maging sa lahat sa atin, kumilos tayo bilang anak, hindi alipin. Wala kang dapat gawin para ma-earn ang pagiging anak. Kasi nung namatay si Jesus, tinuring kanyang anak. Sige, palapakan mo si Lord. At ang pagiging anak mo ay hindi nakabase sa ginagawa mo. Wala ka pang ginagawa, itinuring ka ng anak. Hindi mo kailangan ma-earn ang love na yon. Bakit? Kasi si Lord ang una nagbigay nun. Kaya wala ka pang ginagawa. Umupo ka lang dyan. Wala ka pang ginagawa, sasabihin ko sa iyo, sobrang mahal ka ni Lord. Yung pagmamahal niya, doon sa walang ginawa at sa may ginawa ay pareho lamang. Parehas na in full. Alam mo, pag ganyan ang Diyos mo, ay kasarap lalo maglingkod. Bakit? Wala kang dapat patunayan. Wala kang dapat patunayan. Ang true happiness is not earned. Kaya be careful ha. Saan po tayo maging careful? Ito, usapang relationship sa labas. Human relationship based on condition. Be careful tayo dyan. When love depends on achievement, status, obedience, alam mo, at the end, magiging manipulative. Pag binigyan mo akong pera, di mamahalin kita. May condition. Sa isang araw, manipulative. Pag binigyan mo ako ng time, di tayo. Manipulative ang kalalabasan yan. Kaya, be careful. Pangalawa, religious performance to gain God's approval. Tapos na tayo sa old religion natin. Hindi na kailangan ng God's approval sa lahat ng ginagawa sa church. Hindi na lampas na tayo doon. Hindi tayo uma-attend kasi mag-attendance. Hindi na tayo ganoon. Uma-attend ka ng church kasi inuuna mo ang pinakamahalagang Diyos sa buhay mo. Amen? Hindi na kailangan pa yung mga
Kung ano-anong ginagawa, simula dito hanggang dito, luluhod ka. Hindi mo kailangan gawin yon. Kasi wala ka pang ginagawa, mahal ka na. Mahal ka na at namatay na si Jesus para sa'yo. Okay? Letter C. Pride in human accomplishment. Pastor, bakit po hindi sa performance o natapos? Kasi baka dumating sa dulo, may pride eh. Ang ganda ng ginawa ko. Kita niyo naman yon. Grabe yun. Pride. Na sa halip na maging true happiness, baka maging illusion ang lahat. Kaya be careful habang nagpapagamit or naglilingkod. Be careful. Pastor, bakit mo maging careful? Because you can be near the Father's house, yet far from the Father's heart. Nasa church nga, nasa bulwagan nga, pero baka ramdam ay malayo pa din. Nasa bulwagan nga, katumbas ng 1,000 saan man. Pero don't forget, dapat totoo ang pakikipagrelasyon mo kay Lord. Dapat totoo. Sabi mo sa katabi mo, dapat totoo daw. Kaya huwag kang tutulog. Dapat totoo. Lalim tayo. Number 2. Hanggang dalawa lang to. Maganda to. God's love is the source of true happiness. Pansin natin ang sagot ng Ama. Tingnan naman natin yung sagot ng Ama. Yung anak na galit, tingnan natin ang sagot ng Ama. Luke 15:31-32. At sinabi na sa kanya, Anak, ikaw ay palagi kong kasama. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo. Yung kambing na gusto mong papatay, iyo din yun. Yung matabang guya nga, kung hindi dumating yung bunso mo, pwede mong patayin. Yung singsing, yung sandalyas, yung lahat ng ibinigay ko sa kapatid mo, iyo din yun. Yun ang sagot ng Ama. Verse 32, Ngunit nararapat lamang na magsaya at magalak, sapagkat ang kapatid mong ito ay patay at muling nabuhay, siya'y nawala at natagpuan. Ano ang realization dito? Tayo ay mahal, hindi dahil sa ginagawa natin, kundi kung sino tayo. Tayo ay anak ni Lord. Lahat ng meron ng Ama ay iyo din. Sino dito nagpe-pray kay Lord? Lord, yung hiya-hiya ka pa, Lord, kung gusto mo lang naman po, baka pwede po akong magka-jowa, no? Please. Huwag kang mahiyang humingi. Kumilos kang anak. Paano humingi ang anak? Tatay, paibaon. 100 lang, 20 po. Kumilos kang anak. Paano humingi ng jowa kay Lord? Lord, 32 na, baka naman. Bakit? Kasi kumikilos kang anak. Ba't ka kumikilos na alipin? O noon. Di ba pag humingi kayo kay Lord, pabala ko humingi kay Lord? Panginoon, Lord, bigyan mo naman ako nito. Alisin mo naman ako sa paghirap. Kumikilos kang alipin. Anak ka na. Paano kumingi anak? Lord, baka naman. Gusto ko ng trabaho. Yung trabaho, walang Sabado at Linggo. Yung sahod, 40K, 40K. Paano paghingi yun? Yun ang paghingi ng anak. Anak ka ba? Or alipin? Pag alipin, Panginoon, please! Alipin yan. Boss, absent. Boss, pabali. Alipin. Pero ang anak, tatay, kailangan kong pira. Malaki. Sige na. Ganyan naman yung anak. Mamaya, pag humingi ka, kumilos kang anak. Huwag kang kumilos na alipin. Amen? Yan ang nakalimutan ng panganay na anak. Akala niya'y alipin. Kahit kambing hindi nakahingi, para kambing na iyon.
para kambing. Madali yung hingin kung ikaw ikikilos na anak. True happiness comes from God's love and that love cannot be earned. Hindi mo kailangan magtrabaho para sumahod. Tatay, baka naman sipag ko sa church. Lord, please, worship night, hindi man lang ako umupo. 1.5, nakatayo, nakatas pang kamay. Please, pahingi. Kumikilos kang alipin. Ang anak ganito, nagsisimula pa lang mag-worship. Lord, pahingi. Pahingi. Lord, pahingi. Nagsisimula pa lang. Bakit? Kasi kumikilos siyang anak. Kaya nagbago na po ang paraan natin ng pagpipray. Ibang mag-pray ang anak. Kaya huwag niyo pong daanin si Lord sa mga pa-style-style niyo na parang hindi kayo anak, ha? Yung iba, ang dami-dami pa sinasabi, Panginoon, dami-dami. Ano sasabi sa'yo ni Lord? Itong anak kong ito, ay direktahin. Di ba paghihingi sa magulang dapat direkta? Idirekta mo ang paghingi. Ano ba gusto mo? Dami-dami mo sinasabi. Diretso agad. Ano ba gusto mo? iPhone lang pala eh. Dami-dami pa sinasabi. Idirekta mo. Ano kailangan mo ngayon? Ano kailangan? Laging pera? Wala ba iba? Ano ba kailangan mo ngayon? Sino dito gusto niya mabuo ang family niya? O hingi. Hindi ko ano sasabihin kay Lord. Lord, naglingkod ako sa'yo. Baka pwede naman. Hindi mo kailangan bigyan si Lord ng kung ano mang sabihin mo naglilingkod ka, o anong ginagawa mo sa church, ikaw ay head ng ganito. Hindi mo kailangan sabihin yon dahil wala ka pang ginagawa, pwede kang pagbigyan ng Diyos mo. 1 John 4:19. Ang ganda ng verse talagang ito. We love because He first loved us. Yung nakakaintindi ng verse na ito ay talagang ibang klaseng humingi. Hindi mo pa mahal si Lord, mahal ka na. Wala kang dapat patunayan kasi nga hindi mo pa siya mahal, mahal ka na nga. Kaya kung nagmamahal ka ngayon, ay lalo ka nang bibigyan lalo. See the difference? Ang problema kasi ng tao, akala niya kailangan may gawin para pasahurin. Hindi naman employer si Lord para pasahurin ka. Kasi nung una pa lang na wala kang ginagawa sa Kanya, minahal ka niya. Kaya ka nakarating dito. May mga taong ginamit si Lord para mapunta ka dito, para ma-inlove ka sa Kanya ng sobra-sobra at maintindihan mo turong ito. Kasayang humingi kay Lord mamaya. Kaya pag nag-worship ka, sa totoo lang, ibang mag-worship ang anak. Ang alipin ay ganito, we worship you. Nakakalay. Ibang anak, pag nag-worship kay Lord, feel na feel. Kaya yung nakanta ka niya, woo! Thank you, Lord! Wala siya pakialam sa katabi niya. Bakit? Tatay ko yun eh. Tatay mo ba yun? Oh, basta ako mag-worship ako. Tatay ko yun eh. Di ba? Kakaiba mag-worship. God's love is initiated by Him. Siya ang unang nag-initiate. Hindi ikaw. Akala mo naman ikaw talaga. Kaya nga, we love because He first loved us. Si Lord ang unang nag-initiate. In short, hindi nakabase ang pag-ibig niya sa ginawa mo, sa ginagawa mo, at gagawin mo pa. Sinong masaya doon? Wala kang dapat patunayan para mahalin ka. Passionate. Paano ipinakita ng Ama ang pag-ibig niya sa magkapatid? Ganda. Alam mo, parehong ipinakita ng Ama ang pag-ibig niya sa magkapatid. Parehong tumakbo palabas. Yung isa, sinalubong ang anak niyang broken. Tama? Anak, nabuhay ka! Oh, anak! Same situation. Dumating yung panganay, nagtatampo. Anong ginawa ng Ama? Pinuntahan sa labas, niyakap yung bitter. Yung broken at yung bitter, pares na niyakap ng Ama. Anak, dapat naiintindihan mo naman. See? Ganyan ang Ama natin sa langit. Ito pa. Na-meet niya yung prodigal,
at na-meet niya yung proud, parehas niyang minahal. Kaya kung may ginagawa ka or wala kang ginagawa, huwag kang makalala, pareho kang mamahalin ng Panginoon. Same amount of love. Same amount of love. Parang may naligdakan yata akong verse na gusto kong basahin. Naligdakan ko nga ba? Hindi yata. Okay. Naiintindihan niyo po? Huwag kang kikilos na si kuya ha. Ikaw ay anak. Kaya kung may gusto ka kay Lord, hingin mo. At kung may ginagawa ka sa church, praise God. Biyaya ni Lord, may ginagawa ka. Pero gawin mo na may pag-ibig ha. Gawin mo para sa iyong ama. At tatandaan mo, pag ginagawa mo sa iyong ama yan, para kang kasosyo. Kasosyo. Pag sinabing kasosyo, hindi mo yun ipapalugi. Bakit? Kasosyo ka eh. Pero kung ikaw ay empleyado, baka minsan ipatulog-tulog. Baka minsan, ang sabi nila rin, patama ang trabaho. Pero kapag ikaw ay anak ng may-ari, paano kaya kakakikilos? Hindi po pwedeng hindi maganda. Yan ang paglilingkod. Kumilos ka na ikaw, ang tatay mo ang may-ari. Makapag-worship. Bakit? Ang tatay ko may-ari. Gagalingan ko, tatay ko may-ari. Hindi ko papahiya tatay ko. Ako ay magmi-media. Gagalingan ko. Bakit? Ang tatay ko may-ari. Anak ako. Hindi ko ipapahiya ang tatay ko. See? And lastly, number 3. The choice is ours. Ang story, gusto niyo pong makita ko saan natapos ang story? Ang story ay natapos na hindi sinabi kung yung kapatid ay pumasok sa kasiyahan o nanatili sa labas. Wala nang sinabi. Nung nag-explain ang tatay, tapos na. Wala nangyaring, walang sinabi na pumasok ang pangalan ng kapatid at nakiparty-party. Walang ganon. Walang verse 31. Parang verse 30 yun. Okay. Anong ibig sabihin? Alam mo ba sinadya ni Lord John? Bakit po, pastor, sinadya? Intentional yun. Bakit intentional? Because the choice is ours. Nasa yung choice. Papasok ka ba sa kasiyahan o mananatili kang tampururot sa labas? O mananatili ka sa labas na pinaburan yan. Yung anak mong yan, wala nang ginagawang tama, naglayas, inubos sa kayamanan, tapos ganyan ka pa? Or, kalimutan na natin tatay, patawarin natin yung kapatid ko. Sadyang ganun, pag medyo bata, sige na nga, punta tayo sa loob. Mamili ka sa dalawa. Magiging bitter, o magiging better? Pili. At the end of the day, nasa atin pa din ang desisyon tulad ni Kuya. Mamimili kung magjo-join sa celebration o mananatili sa labas. Pwedeng manatili outside na pinangahawakan ay pride, comparison, bitterness, at jealousy. Or step into Father's joy, rejoicing in grace, mercy, and restoration. Kaya sinabi ko dito, the true way to happiness is to rejoice with the Father. Bakit po may mga naglilingkod kay Lord hindi humihinto? Kasi hindi naman ito ginagawa para sa tao. Ginagawa ito para kay Father God. Naalala ko noon sa church, kung hindi nyo po nalalaman, ang church po natin ay dumaan din sa napakaraming tao. Ano po? 5 po kami. Kita po yan ni na Maymay, ni Laika, ni na Bebeng. Kita po nila yan. Isang worship leader, isang opening prayer, isang pastor, isang audience, isa natugtog. Or minsan wala natugtog. Bakit po tuloy lang? Kasi hindi naman namin ginagawa para sa tao or para kanino man. Ginagawa kasi namin para kay Father God. Kaya tuloy-tuloy lang kami. May tao, wala, tuloy. Maraming tao, wala, tuloy. May mga naalis, tuloy. May nadating, tuloy. Kasi kay Father God, ginagawa. Nasa atin, mga kamay, kung tatanggapin natin ang pag-ibig na ino-offer ni Lord para magkaroon tayo ng tunay na kasiyahan sa mga ginagawa natin para kay Lord.
Ayaw kong dumating sa punto ng buhay natin na sasabihin mo, Lord, ang dami ko naman nagawa para sa iyo. Bakit wala ako nito? Ayaw kong dumating ka sa punto na gano'n na sasabihin mo kay Lord. Kasi kahit wala ka pang ginagawa, mahal ka na niya. Kahit nga, steady ka lang dyan, steady ka lang. Mahal ka ni Lord. Kaya nasa iyo ang desisyon. Pipiliin mo bang gawin ng isang bagay kasi gusto mo lang magpasikat, gusto mo lang iangat ang sarili mo, gusto mo lang makilala, or gagawin mo isang bagay para sa iyong Ama sa Langit. Nagagawin mo yun ng masayang puso mo, na hindi ka mapapagod, hindi ka tumitigil. Bakit? Kasi ginagawa mo ka para kay Father God. In conclusion, true happiness is not found in performance, but knowing you're His child. Ang ganda kasi sinabi ng tatay. Ano sabi ng tatay? You are always with me and everything I have is yours. Lagi mo nga akong kasama. Ikaw ay aking anak. Lagi mo akong kasama. Lahat ng meron ako'y iyo din. Kaya huwag ka na magkumpara kung yung isang kapatiran mo'y tumatanggap ng sasakyan. 2 years na ako sa church. Nagtatides naman ako. Nagtatanim din. Bakit ito lang? Kapatid, hindi by performance. Mahal ka ni Lord kahit wala ka pang ginagawang ganong. Hindi ito depende sa ginagawa mo para kay Lord. Dahil simula pa lang, ito nga ang totoo makasalanan ka palang mahal ka na ni Lord. Wala ka pang ginagawa sa Kanya or may ginagawa ka pang kasalanan, mahal ka na ni Lord. Yun ang totoo. Don't forget, ang Father's love ay hindi kailangan ma-earn. Hindi mo kailangan gawin ng mga bagay-bagay, tapusin ito. At kung ito'y pabigat sa'yo, pwedeng ihinto. Pwede. Pwede. Naalala ko yung sinabi ni Pastor Ito Hindi ko malimutan. Kung ang dahilan daw na hindi mo pag-attend ay tithes, huwag ka na mag-tithes. Basta umattend ka lang. Alam mo ang ibig sabihin nun? Kung yun lang ang magiging dahilan ng hindi mo paglapit kay Father God, ay pwedeng hindi na yon. Dahil kahit naman hindi ka nagbibigay nun, mahal ka pa rin ni Lord, hindi mo aalis yun. Hindi maalis yun. At, meron ako isang tanong, wala sa preaching, bilang sumagi sa utak ko. Pag ba dumating sa punto na yung kasama mo dito sa church ay hindi na uma-attend, ang tanong ko sa'yo, mananatili ka pa rin bang anak na nagpupuri sa Panginoon? Paano kung mawala yung dahilan ng pagpunta mo rito? Mawala si friend, hindi mo makasama si friend, or hindi mo na magagawa yung gusto mong gawin sa church. Hindi ka na pwede mag-video, mag-picture, or hindi ka na pwede tumugtog. Ang tanong, mananatili ka pa rin bang magpupuri kay Lord? Paano kung alisin ni Lord yung bagay na gustong-gusto mo? At masaya kang ginagawa yon? Ang tanong, mananatili ka pa rin bang sasamba sa Panginoon? Pastor naman. Pwedeng mangyari. Pwedeng mangyari. Pwedeng mangyari. I want to share one of my testimony. One time, nagpunta ako sa church ng Rosario. Pumunta ako doon Sabi ko, grabe, laki ng church. Gusto ko maging ganito yung church namin. Alam mo, naglalakad-lakad ako doon. Pinagmamasta ko yung ginawa nilang children's room. Tinitignan ko i-apply natin dito sa atin. Pang-international yung children's room nila doon May paint, mga paint pa. Ganda rito Pero alam mo, laging umano sa utak ko. Kasi sa totoo lang, nung naroon ako, gusto ko talagang gumawa. Makatira-tira na ako sa simbahan. Pero dumating sa punto na pinag-decide nga ako na umalis doon.
Yung hindi mo na magagawa, yung gusto mong gawin. Wala nang sayaw. Wala nang teatro. Wala na yung MGR. Wala na yung mga gusto kong gawin. Wala na yung nagpipicture-picture. Wala na yung sa media. Wala na yung gustong-gusto kong gawin. Alam mo, nung huli akong dumaan doon, ang feeling ko talaga, parang sabi ko, hindi na to yung assignment ko. Hindi na to yung assignment na binigay ni Lord sa akin. Meron akong ibang assignment. At ito na yung assignment na pinapagawa ni Lord. Pwedeng nung una parang obligasyon dahil na-isend ka. Pero alam mo habang tumatagal, kakaibang kinikilos ni Lord. Anong ikinikilos niya? Anak, alam ko ang ibibigay ko sa iyo. At kahit hindi mo man makita, yung pag-ibig na parang hindi mo maibigay yung todo, darating sa panahon na habang sumusunod ka sa akin, mamahalin mo yung mga bagay na ibinibigay ko sa iyo. Makauwi na nga. Alam mo? Ang sarap lang sa feeling na ang joy ay hindi mo na kinukuha sa isip. Sa gusto mo talaga. Ang joy ay kinukuha mo, gusto mo lang mapangiti ang Diyos mo. Sino dito ang gusto mapangiti ang Diyos mo? Gusto mo mapangiti sa ginagawa mo? Gusto mong mapangiti sa lahat ng ginagawa mo sa church? Naglilinis ka ng CR pero nakangiti ka. Grabing bawl ko! Bakit? Gusto mo mapangiti ang Diyos mo? Namimigay ka ng juice, kuha po kayong juice. Pero ang saya-saya mong ginagawa. Why? Gusto mong mapangiti ang Diyos mo. Sino dito sa lugar na ito gusto niya mapangiti ang Diyos niya? Kung gusto mong mapangiti ang Diyos mo, kumanda ka. Tumayo ka ngayong oras na to at papangitiin natin ang Diyos natin. Thank you, Lord. Grabe ka, Lord. Ito talaga ang true happiness. At ikaw ang may alam kung paano kami mapapasaya. Hindi kami. Hindi kami. Ikaw talaga, Lord. At kung dumating, Lord, sa punto na hindi namin magawa yung bagay na nagpapasaya sa amin, it's okay. Kasi ang tunay na magpapasaya sa amin ay ang mapangiti ka, Panginoon. Ang mapangiti ka. Ito, sumasagi na naman sa utak ko ito. Bago tayo pumasok sa true happiness, pwede ba, kung meron mang isang bagay na ginagawa ka, na alam mong hindi napapangiti si Lord, pwede bang ihingi mo ng tawad dyan sa Panginoon? Baka meron kang isang bagay na ginagawa na alam mong hindi napapangiti si Lord. Kahit pa ikaw ay busy sa church, kahit marami kang ginagawa sa church at merong isang bagay na napapalungkot mo si Lord, di pa rin sapat. Kaya kapatid, kung meron mang isang bagay na nagpapalungkot sa Diyos sa ginagawa mo, hingin mo ang biyaya niya na maitigil na ito. Please. Pwede bang tumungot pumikit ka sa oras na to? Ihingi muna ng tawad. Yung mga bagay na alam mo na hindi kayo okay ni Lord. Kung meron mang bagay na hindi kayo pinagkakasunduan, hindi mo napapangiti si Lord, alam mo namang mali yun, pero nagagawa mo pa rin, ihingi mo ng tawad sa Panginoon. Wala kang itatago kay Lord, kita niya lahat. Kaya kapatid, it's time. Lord, sorry. Kung hindi kita napapangiti, dahil nabubuhay ako sa maling kasarian. Lord, sorry. Kung hindi kita napapangiti, dahil umibig ako sa maling tao. Lord, sorry. Kung hindi kita napapangiti dahil sa bisyo ko. Lord, sorry. Kung meron akong nagagawa, na alam ko namang mali, pero patuloy kong ginagawa, Lord, patawarin mo ako. Lord, sorry.
Kung hindi ko pa rin napipigilan ang dila ko sa pagmumura, sa pagsasabi ng mga hindi bagay na maganda, patawarin mo ko, Panginoon. Lord, patawarin mo ako kung puro na lang sarili ko, iniisip ko, patawarin mo ako, Lord. Lord, patawarin mo ako kung hindi kita nauuna. Come on, church, sabihin mo yung mga bagay na nagpapalungkot sa Panginoon sa ginagawa mo. Lord, patawarin mo ako. At ipag-pray mo sa Panginoon na biyayaan kang mapagtagumpayan yan. In Jesus' name. In Jesus' name. And right now, kung naihingi mo ng tawad sa Panginoon yan, I challenge you. Sa pagsamba mo ngayon sa Panginoon, gawin mo ito na hindi obligasyon, hindi responsibilidad, kundi kusa mong pag-worship sa Panginoon. Gawin mo ito para mapangiti ang iyong Diyos Ama sa langit. Church, hayaan mo na sa pagsambang ito, kumilos ka bilang anak sa iyong Ama. Magpuri ka, mag-worship ka, umawit ka, itaas mo yung kamay bilang isang anak. Come on, church! Hosanna! Open your mouth! Open your mouth! Maging totoo ang pagsamba mo ngayon, church! Yes, worship! And right now, Lord, I pray and I declare, bigyan mo ang bawat isa, Panginoon,
ng kakaibang kasiyahan na nagmumula sa iyo. Lord, yung joy, Panginoon, na nagmumula sa iyo, hindi based sa situations, kundi yung pusong nagagalak, natutuwa, dahil siya'y anak. Lord, hayaan mo na yung pagsamba namin sa oras na to, nagbibigay ng ngiti sa aming mga labi. Lord, yung hinahanap namin kasiyahan ay matatagpuan sa gitna ng iyong presensya. Lord, yung hinahanap namin na kulang, ibigay mo ngayon. Lord, we seek you. Yes! I will worship. I will worship. I will worship you. In you, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I live. In you, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I live. Yes, we believe. The reason that I live. Lord, salamat po. Dahil una mo kaming inibig. Thank you, Lord. Dahil alam namin na wala pa kaming nagagawa sa iyo, mahal man na mahal mo na kami. Lord, salamat po. Walang katulad mo dito sa lupa. Lord, hayaan mo. Maging mabuti kaming anak sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, na masunod namin ang utos mo, na may tunay na kasiyahan sa puso. Na hindi maging obligasyon ang mga ginagawa namin, kundi ginagawa namin ito dahil mahal namin ang pinaglilingkuran namin. In Jesus' name. Lord, hayaan mo na sa bawat araw ng buhay namin, hindi man sa church, kahit sa bahay, sa workplace, sa school, saan man lugar, mapasalamatan ka namin, Panginoon, at maigbigay namin ang pinakamataas na papuri, pagsamba sa iyo lamang, Panginoon. Thank you, Lord God. This we pray in Jesus' name. Father God, bless and sanctify those elements as we partake of the bread and drink of the cup. Give us the grace to remember what you did in the cross. In Jesus' name, amen.